Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Papa? Isang salita at 4 na letra lang yon, pero nagbigay yon kay Marco na walang kapantay na saya. Malamlam ang matang ni Yuko niyang anak. Say it again please. Nakangiting hiling niya. Papa? He's starry-eyed. He don't remember this kind of feeling na sobrang sarap ay hahapdi ang kanyang kabilang dibdib. And he feels like crying. August has brought him a strange feeling. Yung pakiramdam na wala kang pakaalam noon. Pero sa isang suyap lang nito, ay natitipag na nito ang pader na ginawa niya para sa sarili. It had made him realize na tama nga sa Alexandra noon. Kailanman ay hindi siya naging masaya. Woman and billions of money is not an optimum of happiness. August is his happiness. He showed him the real world. But everything was almost perfect. He remembered Alexandra Lover. A great jealousy and pain lingered in his heart when she said those words. Ayos na sanang pagiging masama ng tao na lumalabas sa bibig nito dahil matatanggap niya yon. Because that's what he showed. Ngunit habang iniisip niyang masaya to sa kandungan ni Jeremy na yon, ay parang gusto niya tong pilipitin sa leeg. Wala na ngang Gabriel, may Jeremy na naman, lalo pa yatang nagpakulo sa kanyang dugo. Ngunit sino ba siya para panghimasukan ng personal nitong buhay? He hurt her. Would he expect that she will accept him with an open arms? Accept? You did not even label your relationship before. You just do and screw her. Naantala lamang ang pagdaloy ng kanyang iniisip nang maramdaman ang kamay ni August sa kanyang palad. Would you sleep beside me, Papa? Napakaslot ang puso niya sa hiling nito. About that little body? Me and your grumpy have to check in a hotel nearby. Your granny's house has no vacant rooms. Hindi naman kasi kalakihan ang bahay ng kanyang ina. Ina, all his life, hindi niya kilalang salitang iyon until he had talked to his parents. Saka siya naliwanagan. Gusto man niyang mansisi, ngunit para saan pa? His grandmother was not there anymore, kaya mabuting kalimutan na lang niya and move on. What's matter is the present. You can sleep to our bed. Mama and I have a big bed. Nakangusong giit nito. Palihim lang siyang bumuntong hininga. Kung gano'n lang sana kadaling hiling nito, kung sana'y wala nang galit sa Alexandra sa kanya, ay madali lang sana ang lahat. He know deep inside na may karapatan tong magalit. Pasalamat na lang siya at sinabi nito sa anak nilang totoo. Kahit hindi man ito harapang ipinakilala sa kanya, na kontento na siya doon. Wala siyang karapatang humiling pa ng higit pa. Alam niya kung saan siya lulugar. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi siya nasasaktan. The fact na hindi niya alam ang dapat gawin para mawala ang galit ito sa kanya ay mas lalong nagpadagdag ng gulo sa kanyang isip. We can ask your mama. Siyang paglabas ni Alexandra mula sa kusina, may bitbit ng isang boteng tubig at anyong papatulog na dahil sa suot nitong pares na panjama. Mama, di ba malaki na yung bed natin? Ha? Awang ang labing tanging naisaad nito. Though sleep, he's been dying to taste those again. Dude, someone owned her, and it's not you. Papa want to sleep in our room. Napatikim siya sa sinabi ni August. It's not actually like that.
He want me to sleep over. I mean, there's no vacant room. It's his suggestion. Papa, pareho lang po yun. Son, I think we really need to go. I just call you Grampy. Pakiramdam niya kasi, hindi gusto ng babaeng idea matutulog sila sa iisang silid. But, I want to sleep beside you. Malakas sa buntong hininga lang ang narinig nila mula sa babae. I can sleep on the floor. Saka ito pumasok sa silid nito at ni August. Inakay niyang anak at kinatok ang silid ng ina. Dad, I'll stay. Do you still want to go? Malakas niyang tanong dahil wala namang sumagot sa kanya. I'll stay too. Sagot mula sa loob na ikinailing niya. Why Grandpa stay in Granny's room? Inosenteng tanong ni August. They just talk. Come on. Your mama must probably waiting for us. Okay. Hindi alam na Alexandra kung dapat ba siyang matuwa na walang ekstrang higaan sa bahay na yon ng ina ni Marco. Kaya heto sila, pero hong napapagitnaan nila si August na mahimbing na natutulog habang yakap ang ama. Hindi pa man ay nakaramdam na siya ng pagseselos. Nagseselo siya sa pagiging malapit ni August kay Marco. Bakit pakiramdam niya, mas lalong lalayo ang loob ng anak sa kanya kapag kasama nitong ama? Ilalayo mo ba siya sa akin? Mahinang tanong niya. Hindi siya tumitingin dito, ngunit alam niyang gising pa ito. Do I have right to do that? Sabi mo kasi, can we talk outside? Dahan-dahan nitong tinanggal ang yakap ni August at inayos ang pagkakahiga nito. Yes, tanging naisagot niya at nagpauna ng lumabas. Hinihintay niya to sa sala. Listen, umpisa nito. I want to bring him home. I want him to grow up in San Agustin. Pero nandito ang trabaho ko, Marco. Masyado ako mapapalayo sa kanya. Mapapalayo sa kanya? Or you're just afraid that you'll be away from your lover? Ano? Hindi makapaniwalang sabat niya. Anong kinalaman nun sa pinag-uusapan nila? Nothing. Don't mind it. Saka ito bumitaw na malakas sa buntong hininga. Well, one of us need to adjust. It's either you or me. Alin ang matimbang? I have a big plantation to handle. A big responsibility. How about yours? Napatikhim siya. Malayo nga naman ang San Agustin. Sa kanilang dalawa, kapritso lang ang trabaho niya kaysa sa responsibilidad nito. Minahal niya ang plantasyon at mga tao doon. Maano bang magtiis siya? I don't have a work there. Yan ba talaga nagpapagulo sa'yo? Sa halip na sagutin ito, ay ibang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit hindi mo ituloy yung plano mo noon na ibentang lupain ng lola mo? Saglit itong natigilan at nanatiling nakatitig sa kanya. I think it's none of your business. Alam naman niya yon, but she just want to know. Alam ko. Maikling tugon niya at mapait na ngumiti. Siguro nga, tungkol kay August lang sila magkakasundo. Hanggang doon na lang siguro. Hindi kailanman siya magiging parte ng buhay nito. Dapat una pa lang tanggap na niya yon. Anyway, salamat pala sa pagbalik ng diary ni nanay. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Siguro nadala lang ako ng galit. Dadalawin ko na lang siguro sa August tuwing weekend. Mas gusto mo dito? Bahaw itong natawa. Kailangan ko rin magtrabaho, Marco. Hindi ako pinanganak na mayaman katulad mo. Alam ko naman na hindi mo pababayaan si August. Kita mo nga, at nasa iyo lang ang buong atensyon niya. Hindi na niya naitago pa ang pait sa kanyang boses. Are you jealous of me? Tumango siya, para ano pa't itago niya.
Gusto niyang malaman nito na naiinggit siya sa atensyong binibigay dito ng anak nila. Pakiramdam ko kasi, darating ang panahon na mas pipiliin ka niya kaysa sa akin. Hindi siya nagpapaawa, ngunit yun ang naging dating sa kanyang sinabi. Why do he need to choose? Kunot ang noong tanong nito. Bakit kailangan niyang pumili kung pwede namang dalawa tayo na nasa tabi niya? O baka lang talaga hindi mo maiwan-iwan yung boyfriend mo? Boyfriend? Sinong may boyfriend? Kunot noong tanong niya. Bakit ba umabot sa puntong yun ang usapan nila? Oh, you forgot that you have a boyfriend? That's sympathetic, so unfaithful. Saka tumimo sa isip niya si Jeremy. Gusto niyang itama ang sinabi noon ng binata, ngunit inawat niya ang sarili. Naalala kasi niya bigla ang gabing tinawagan niya to, kung ano ang sakit na naramdaman niya sa mga panahong yon. I think it's none of your business too. Saka mabilis na tumayo para bumalik sa kanilang silid. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang bigla nitong hablutin ang kanyang braso at inikot paharap dito kasabay ng paglapat ng labi nito sa kanya. She was caught off guard. Hindi siya agad nakahuma dahil sa agresibong galaw nito. Aaminin niya. She missed those intimacy between them. She missed these sinful and hot lips. Ngunit alam niyang hindi sila pwede. Marco is not capable of loving a woman. He only intended to intimate. Dapat lagi na yung itatak sa kanyang kokote. Kung magpapadala na naman siya sa tamis at papanuksong halik nito, baka masasaktan lang siya ulit. Ubod lakas niya tong itinulak at padaskol na pinunasan ang bibig gamit ang kamay. Galit niya tong binigyan ng isang sulyap at walang ningong likod tong iniwan. Never. Hindi na talaga. Hindi na talaga siya magiging marupok. Gustong iangat ni Marco ang kanyang braso, ngunit mabigat yon. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata para lang matigilan ng buhok ng babae ang kanyang namulatan. Saglit siyang nataranta, ngunit agad ding nakabawi na maalala kung saan siya natulog. Inikot niya ang tingin para tingnan si August, ngunit wala na ito. Marahil inauna na to sa labas at kasama na nito ang kanyang mga magulang. Wala sa loob na sinamayo niya ang buhok na Alexandra. It smells so sweet. Mas lalo niya yung sininghot. Nakaharap to sa kanya, kaya damang-dama niya ang init ng hininga nito. Napapidlag siya nang gumalaw ang isang binti nito at pumaloob sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi man ito sinasadya, ngunit nagising nito ang natutulog na iyon lalong nanigas dahil nasagi ito ng tuhod nito. Marahan niyang hinawi ang buhok nito. This woman owned by someone else. Ngunit papayag ba siya sa bagay na yon? Sigurado siyang hindi. Hindi siya papayag na hindi niya mabigyan ng buong pamilya si August. Kung kailangan gamitin niyang anak para kusatong sasama sa kanya, gagawin niya. Bahagya siyang dumuusdos para mapantay ang kanilang mukha. Inilapit ang bibig dito at ginawaran to ng marahang halik. Hindi pa siya nakontento at pinailalim iyon. Sinamantala niya ang pagbukas ng bibig nito at ginalugad ang loob niyon. He deepened the kiss. Nanatili itong nakapikit, ngunit bahagyang gumagalaw ang bibig nito. Lalong sumikip ang kanyang pantalon. Goodness, it's been a long time. Only God knows how much he wished for this moment. Hindi na niya pinigilan ng sarili at pinaglakbay ang kamay sa malambot nitong katawan. She's still the sexiest woman he ever known. Sa kabila ng 5 taon na nilang anak, ay hindi pa rin nagbago ang figura nito. Akala marahil nito ay nananagilip lang. Dahil kung gising ito, hindi magiging ganun ang reaksyon ng katawan nito, sigurado siya. Now you're awake. Otomatikong napamulat ito ng mga mata, sabay baling sa kanya.
Hindi ito nakapagsalita agad. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya at tila hindi makapaniwalang naaabot nito ang taong orgasmo sa panaginip nito. Nang tuluyan tong makabawi, ay mabilis itong hinugot ang kanyang kamay at madali ang bumangon para tunguhin ang banyo at nagkulong doon. Parang ayaw nang lumabas na Alexandra sa silid na yon, kung hindi lang kay August na pilit siyang hinihila palabas para mag-agahan ay hindi siya lalabas. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Marco. "Ano bang oras ng alis niyo, anak?" Tanong ni Tita Consuelo. Nabaling ang tingin niya dito. Mabuti na lang tong si August ay hindi nahihirapang mag-adjust sa paglipat-lipat ng eskwelahan. Saka bakasyon na rin naman. "After lunch po sana, ma'am?" Sagot ni Marco at parang baliwalang humigop to ng kape. Napahinto siya sa pagkain para batuhin to na nagtatanong na tingin. Bakit to basta-basta na lang nagdidesisyon ng hindi pinapaalam sa kanya? Ganun ba? Mabuti at napapayag mo tong si Alexandra. Susunod na lang kami ng daddy mo doon. Napaupo siya ng tuwid. Pilit niyang hinuhuli ang tingin ng lalaki, ngunit ang galing nitong umiwas. Pilit siya nagpakahinahon. Maya't maya ang suyap niya sa pagkain nito kung papatapos na, ngunit sinasadya talaga yata nitong bagalan ang paghigop ng kape. Mabuti na lang pala, iha. Hindi ka pa nakapasa ng resume sa Strawberry Farm. Saktong-sakto lang. May sigla sa boses na wika nito. At maalagaan mo pa ng maayos si August doon kasi sa mansyon ka lang. Tita, ano kasi? Actually, ma'am, kakailanganin namin ng isa pang manager. The plantation is growing bigger and we need one more manager. Naikuyom na lang niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Dahil sa ngit-ngit, nagkataong magkakaharap sila sa mesa, kaya saktong iinom ito ng kape ay sinipa niyang paa nito sa ilalim. Muntik nang matapon ang kape nito. Tamang-tama tong sa Alexandra, malawak ang alam pagdating sa planta. May pagmamalaking boses ng ginang. Hindi napansin ang kanyang masamang tingin sa anak nito. Maynard, bakit di na lang tayo umuwi ng San Agustin para hindi tayo mapalayo kay August? Hindi mo pa nga ako sinasagot? Nakasimangot na wika nito, sabay silang napabaling ang tingin dito. Kanina pa tong tahimik at hindi nakikisali sa usapan nila. Samantalang kagabi, todo tukso nito sa dating asawa. Dad, stop it. You're so cheesy. Parang hindi na po bagay. Nananaway na sabi ni Marco sa ama. Ano ka ba? Ang sweet nga. Kontra niya. Kahit may apo na marunong pa rin manligaw. Hindi katulad ng iba dyan. Bantay sa laki, hindi man lang marunong manligaw muna. Kung manliligaw ba ako sa'yo ngayon, sasagutin mo agad ako? Bigla siyang namula sa sinabi nito. Nahihiyang umiti siya sa mga magulang nito. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Hindi naman tayong pinag-uusapan dito. Tayo? Gusto mo bang maging tayo? August, finish your food. Aniya sa anak para dadmahin ang sinabi nito. Hindi siya sanay na magbiro ito. Sa sitwasyon nila, dapat nagkakailangan silang dalawa. Ngunit ang walang hiyang lalaki, kung umastay parang walang atrato sa kanya. Dumadamove ang papa mo, apo. Nakangising baling ni Maynard kay Atus. Mas corny pang pakinggan yung mga linya niya kaysa sa akin. Pwede na rin po ba ako manligaw, Grandpa? Natawa na lang siya ng mahina sa sinabi ng anak. Hindi lang man lang nila naisip na may bata pa silang kasama. Lahat ng napapansin at naririnig nito ay napupukaw ang interes ng anak. Para sa kanya hindi yun maganda. Ngunit ginigiit ng lola nito na sadyang matalinong bata lang si August. Ang kagustuhang kumprontahin si Marco ay hindi niya nagawa dahil talagang ginawa nito ang lahat para iwasan siya. Nagngingit-ngit ang kalooban na nag-impake sila ng gamit nilang mag-ina. How dare him to control her?
Ang masaklap pa, hindi siya makakatanggi-tanggi dahil kulang na lang ibugaw siya ni Consuelo sa anak nito. Sa inis niya nang abutin nito ang kanilang bag, ay inis na yung ibinagsak sa paa nito. Malaya niya itong irapan dahil wala si August at mga magulang nito. Marahil ay nasa likuran ng bahay at nagkukwentuhan pa habang hindi pa sila umaalis. Aray! Hindi pa nga tayo mag-asawa, inaandar mo na ako? Sinong gusto mo maging asawa ka? Plastic? Ipokrito? Gigil niyang wika. Ikaw naman ipokrita? Asar talo, pikunin. Napasinghap siya sa sinabi nito. Hindi niya makakalimutan ang mga linyang yon. Lagi nitong sinasabi noon sa kanya kapag napipikon siya sa pangaasar nito noong mga bata pa sila. Ngumisi ito na nakakaloko sa kanya, saka binuhat ang kanilang bag. Let's go, Pikachu? Bastos! Gigil niyang wika. Alam na alam niya ang tinutukoy nitong Pikachu. Dirty-minded. Kailan pa naging bastos si Pikachu? You still remember it, do you? Umalis na tayo. Gigil niyang wika. Sabi ko nga,